Okay, usap-usapan ngayon itong sino itong mga senador na hindi pumirma patungkol po dito sa resolusyon condemning Chinese embassy's statements versus Philippine officials. Okay, kung maalala po ninyo, itong si Tariela, di ba? May ginawa siya that triggers the Chinese embassy, no? Ito yung patungkol sa mukha ni Xi Jinping, yung leader sa China, na ginawa nilang kengkoy. Okay? So, ang mga senador na hindi pumirma ay nangunguna po dito si Senator Alan Peter Cayetano. Remember ha, kanina sa Senado ay pinagdidebatihan nila ito. Okay? Si Senator Alan Peter Cayetano po hindi po pumirma. Meaning to say, parang sumang-ayon po sila sa reaction ng Chinese Embassy. Okay? Na nagagalit sila doon sa ginawa ni Tariela. Okay? Senator Pia Cayetano, yung kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi pumirma. Si Senator Bato de la Rosa, hindi rin pumirma si Senator Bato. Sa mga nagsasabi na si Senator Bato de la Rosa ay laging absent sa Senado, ayan no, pumirma si Senator Bato, meaning to say, he is still cooperating with all the committees na nangyayari po dyan sa Senado. Sa mga bitter at yung mga naiinggit kay Bato dahil hindi pumunta dyan sa Senado, no? Dahil pinoprotektahan niya ang kanyang sarili, dahil itong administrasyon na ito ay parang hinahayaan lang nila ang mga ICC na hulihin si Bato. Ayan si Bato. Okay? Still nagtatrabaho yan. Kung akala ninyo lang si Bato ha, nagpasyal-pasyal lang, hindi, nagtatrabaho pa rin yan. Si Senator Cheese Escudero, ayan, hindi po pumirma si Senator Cheese Escudero. Si Senator Bongo, hindi po pumirma si Senator Bongo. Si Senator Rodante Marcoleta, ayan, hindi po pumirma. Sino pa ba? Si Senator Amy Marcos, hindi po pumirma. Senator Robin Padilla, hindi po pumirma. Si Senator Joel Villanueva, hindi po pumirma. Meaning to say, siyam, no, na senador ang hindi pumirma dito sa condemning Chinese embassy statements versus PH officials. So, tayo sa Donmar TV ay magre-react po tayo dito, no? Kung sang-ayon ba po tayo dito. Sang-ayon po ako na hindi pumirma itong mga senador na ito. Kung makikita nyo, kung mapapansin ninyo, most of them are related to yung mga itong mga senador na ito ay kaalyado po ng Duterte allies. Okay? Except siguro dito kay Senator Joel at ni Senator Cheese, no? Pero the rest of it, no, si Senator Peter Cayetano, dati naman yan sila ng mga kaalyado ng mga Duterte, no? So, kung ano po yung prinsipyo ni former President Duterte patungkol po sa China, alam naman po natin na si Tatay Digong ay ayaw makipag-away sa China. Sasabihin na naman ng mga dilawan, mga loyalista at mga aklaan dyan na ang mga DDS ay pro-China. Hindi. Nagiging practical lamang po itong si former President Duterte at itong mga senador na ito na hindi pumirma. Kasi sa panahon ngayon, hindi po dapat natin i-trigger na iinit po ang bawat bansa natin. Kasi yung mga senador na pumirma, na ang China ay dapat i-condemn sa sinabi nila,
Yun yung mga senador na gusto lang nila magpakatapang. Okay, matapang tayo. Dapat tayong hindi tayo magpa-under sa China. Yan naman kasi ang mga ano nila eh. Duda ko, yan ang kanilang mukha na ipapakita sa taong bayan para magmukha silang matapang sa taong bayan. Hindi nila alam, no, na hindi po yan ang tunay na solusyon sa problemang ito. 'Di ba? Kasi kung laliman mo ang inyong isip, sino ba talaga ang unang nag-trigger sa usaping ito ha? Sa issue dito ha, hindi po ito sa usaping West Philippine Sea o South China Sea. Hindi po ito usaping ganyan. Usapin po ito kung sino ang unang nagpainit dito sa issue na ito. Walang iba kundi si Tariela. 'Di ba? Si Tariela lang naman ang medyo unprofessional dito sa ginagawa. Hindi naman siguro magre-react itong Chinese embassy, ha? Itong Chinese embassy, hindi naman siguro magre-react ito ng ganito kung hindi po inunahan ni Tariela. 'Di ba? Dapat yan si Tariela, palitan na yan eh. Sabi ko, no, talagang nakakahiya po ito sa buong mundo, itong pangyayari na ito. Kasi ito, ibabalita ito buong mundo eh. Hindi lang sa bansa natin. Na nagkainitan ang China at ang Pilipinas dahil sa leader ng Philippine Coast Guards na si Tariela na unprofessional. 'Di ba? Ang China ba, sa tingin ninyo, meron bang mukha ni BBM? Pinaglalaruan ba nila yung mukha ni BBM? Hindi naman. Pero si Tariela, walang respeto. Hindi nyo alam ang culture ng mga Chinese. They are very sensitive. Sensitive na nga tayo kasi usapin ito sa issue ng bawat bansa. Tapos ginanyan lang ni Tariela. Si Tariela ang dahilan dito eh. Kaya ko po, sang-ayon po ako dito. At least malalaman ng China government, no, na merong mga senador na hindi po tinotolerate ang ginawa ni Tariela. Yung ginawa ni Tariela, mali po yun. Hindi po natin dapat itama ang mali na gawain. Ang problema nito ni Erwin Tulfo, ang problema nito ni Riza Hontiveros, tayo na nga ang nagkamali dito sa ginawa ni Tariela. Pinanindigan nyo pa? Inano nyo pa? Tinama nyo pa ang mali na gawain ni Tariela? Diba? How foolish kayong mag-isip. Dapat nga kaibiganin natin. Anong sasabihin ng China na ginanya natin yung mukha ni Xi Jinping? Grabe naman itong Pilipinas. Pinaglalaroan nila yung mukha ng presidente ng China o ang prime minister ng China pagkatapos nating tinulungan ang bansang Pilipinas nung panahon ng COVID. Tinulungan tayo ng China. Yung ipinagmamayabang ni Bongbong Marcos na Bukana Bridge, that is ano to yung term nun? That is, may ambag po ang China doon sa Bukana Bridge na ipinagmamayabang ni BBM. Tapos ang kapalit, ginanyan lang ni Tariela. 'Di ba? Kung ako ang presidente ng Pilipinas, tatanggalin ko yan si Tariela. Insensitive yung ginagawa niya. May tension na nga tayo dyan sa West Philippine Sea, South China Sea na issue na yan. Ginanyan niya pa si Tariela, yung mukha niya. Ano kaya ang mafe-feel ni Tariela kapag merong mga Chinese government na pinaglalaruan ang kanyang mukha? 'Di ba? So, kung ano yung ginawa mo, babalik yan sa'yo. So,
Hindi mo mabiblame ang Chinese government kung magre-react sila ng ganyan. Tapos si Hontiveros at si Erwin Tulfo, ang OA ninyo, mga hipokrito po kayo. Ang reason kasi ni Hontiveros at itong si Erwin Tulfo ay ano raw, free speech, freedom of speech raw yung ginawa ni Tariela. Yun ang ano nila, rebuttal nila. Bakit ikaw Hontiveros? Nung binatikos ka ng mga vloggers, criticize ka ng mga vloggers, bakit ka nag-file ka agad dito sa mga cyber libel sa mga vloggers? Hontiveros. Ha? Nasaan na yung free speech na sinabi mo? Yan kasi kayo. Kung kayo yung babanatan, mag-file ng cyber libel. Pero kung kayo yung criticize, okay lang sa iyo. Okay lang sa inyo. Free speech. Freedom of speech kung kayo yung criticize. Pero kung kayo na ang i-criticize, iyakin kayo. Magfa-file ka agad ng cyber libel. Ganyan yan mga ugali ng mga dilawan. Look at what happened ni Anticler Castro. Ganyan sila. Trillanes. Ganyan yung mga ugali ng mga dilawan. Pati yung mga bangag na yan, yung mga loyalista, ganyan po sila. Nakikita mo ba? Ang mga Duterte, nag-file ng mga kung ano-ano. Nung sinabi ni Anticler Castro na si VP Sara ay parang si Chucky Dal, may ginawa ba si VP Sara? May reaction ba si VP Sara? Nag-file ba ng complaint si VP Sara? Kinundina ba ninyo? Kinundina ba ninyo ang ginawa ni kinundina ba ninyo ang ginawa ni Anticler Castro na pinaglalaruan ang mukha ni VP Sara na parang si Chucky? Di ba? Ganun lang kasimple ang argumento niyan. Pero kung tayo yung mag-criticize, pinaglalaruan natin yung mukha ng presidente ng China, okay lang sa atin, freedom of speech. Di ba? Pwede pa lamang sabihin dito mga putang ina ninyong mga ugok kayong mga dilawan at mga loyalista Okay? So yun po ang opinion natin. Kayong mga nanonood ngayon sa Donmar TV, anong masasabi nyo? Anong tama ba ang ginawa ni Tariela? Ha? Dapat ba nating itolerate yon? Ang ginawa niya? Pag-disrespect sa presidente ng Prime Minister ng China? Dapat ba nating paglalaruan ang mukha? Di ba? Mag-comment kayo ha. Kung tama ba yung ginawa ni Tariela? O dapat ba nating irespeto? O dapat ba tayong sensitibo sa mga ganyang bagay? Kasi meron pa tayong pinag-awayan dyan sa West Philippine Sea at sa South China Sea. Ilagay nyo ang inyong mga comments at babasahin natin yan. Okay? Alam ko mga matatalino dyan yung mga aking mga audience Okay? So, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para aabot ito sa malawak na audience na makaparticipate rin sa pag-comment at subscribe and follow sa mga bago pa lang dito sa aking channel para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God bless sa ating lahat. Okay?